Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasang, kamuan ko'y tularan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang inyong isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayundin naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming, na kapwa nating mga deboto ng Pong Jesus Nazareno, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo, nasa ang dako man kayo ng Pilipinas o ng mundo. Minsan may mga sulat na natanggap ang kura paroko mula sa mga bata na kanyang tinuturuan ng katesismo. At ilan dito ay ito. Sabi po ni Stephen na 9 na taong gulang, "Gusto ko pong mapunta sa langit balang araw kasi alam kong wala doon ang kuya ko." No? Mga hindi magandang kalang relasyon ng kuya niya. Sabi naman ng isang bata ng pangalan ay si Lorin, 8 years old. Sabi niya, "Father, siguro po mas maraming magsisimba at pupunta sa simbahan kung ilalagay niyo po ito sa loob ng Disneyland." No? Grabe yung bata, no? Mga iniisip. Tapos isa pa, sabi, no? Si Ralph na 9 na taong gulang, sabi niya, "Gustong-gusto ko po, Father, ang sermon ninyo. Lalong-lalo na po pagtapos na." Prangka, walang halong kasinungalingan, totoo, nakakatawa. Ganyan ang isang bata pag nagsalita. Pero bakit nga ba ngayong araw na ito tayo ay inaanyayahan ni Jesus na maging katulad na isang bata? No? Para tayo daw ay mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Bakit nga ba tayo inaanyayahan ni Jesus na tularan ng isang bata para mapabilang sa pinaghaharian niya? Ano ang katangian ng mga bata na marahil habang tayo ay tumatanda,
nawawala at nakakalimutan na natin. Unang-una sa lahat, ang mga bata ay may kakayanan at katangiang magtiwala. Kayang-kaya ng isang bata na magtiwala pag siya ay niyakap ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga mahal sa buhay, kapanatagan at kawalan ng takot, at tunay na kagalakan ng kanyang nararamdaman. Bakit? Sapagkat ang mga magulang ay patuloy na nagiging ehemplo ng pagbibigay ng sarili at pag-aasikaso para sa mga anak. Ibibigay kung ano ang nararapat at mabuti para sa anak. Pangalawa, ang mga bata may kababaang loob. Simple, payak, kayang magpasakop, tanggap ang kanilang kahinaan, marunong mag-sorry kapag sila ay nakapanakit ng kanilang kapwa o ng kalaro. Yun yung minsan napakahirap sa atin ng mga tumatanda. Hirap na hirap tayo magpatawad hanggang sa tayo mismo naapektuhan nung ating galit sa ating kalooban. Minsan nakakalungkot, kinamamatayan pa ito at hindi na napag-uusapan. Diba? Lalo na sa sitwasyon ng mga pamilya. Ang bata kapag nasaktan, mabilis makalimot. Natututo sa kamalian, may kapasidad na magpatawad at makalimot. Pero tayong matatanda, hirap na hirap makalimot. Ginagawa natin, pinatutubo pa natin yung sakit at galit na nararamdaman natin. Kaya imbis na magpatawad at makalimot, nauuwi tayo saan? Sa paghihiganti. Pangatlo at panghuli, ang mga bata marunong mamangha sa mga bagay at mga pangyayari na kahit naman hindi bago, ay marunong mamangha at magpasalamat. Magandang halimbawa ito mula sa mga bata. Matuto tayong maging kagaya nila. Bukod sa inosente, walang kasinungalingan, mababang loob, at maging bukas lagi sa matuto, kaya ng isang bata ang magtiwala, magpakababa, at mamangha. Sa mga kabataan na nagsisimba din ngayon, kahit sa online streaming natin, hindi lamang tayo ang kinabukasan ng bayan o ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga kabataan ang ngayon ng simbahan, ang ngayon ng ating lipunan. Huwag nating isipin na bukas pa natin gagayahin ang mga katangian ng mga bata. Ngayon tayo ay tinatawagan na magbago at gayahin ang pagiging isang bata. Matuto tayo sa mga salitang ito ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Sapagkat sinabi ni Jesus, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos.